Nanindigan po ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya po pwedeng isuko sa ICC kaugnay ng sinasabing arrest warrant laban sa kanya. Extradition o surrender kasi ang pinagpipilian ng gobyerno kung paano aarestuhin si Bato at ipadadala sa The Hague sa the Netherlands. Base raw yan sa Section 17 ng Crimes Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Pero ang giit po ng kampo ni Senator Bato, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang batas na ito. Hindi raw kasi ito maituturing na self-executing dahil wala itong implementing rules and regulations na dapat sana'y magdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kung isuko man daw ng gobyerno sa ICC ang senador, maituturing daw itong unconstitutional. Sa ngayon, no-show pa rin si De La Rosa sa Senado. Nagdududa naman po ang ilang kongresista kung maipapasa ang isinusulong ngayon na anti-dynasty bill sa Kamara. Mismong si House Speaker Bogie D na galing din sa political dynasty sa Isabela ang nagsulong po sa nasabing panukala. Alam daw ni D na maraming magdududa pero ang giit niya, panahon ng tutukan ng issue sa political dynasty na ugat nga daw ng katiwalian. May sarili ring bersyon ng panukala sina Congressman Shell Jokno, Percy Sendanya, Dadak Kiram Ismula at Dinagat Islands Representative Kaka Bag-aw. Sa kanilang panukala, bawal sabay na tumakbo hanggang sa 4th degree of consanguinity or affinity. Ang ibig sabihin, hindi pwede ang mag-ama, mag-asawa, magpinsang buo, magbiyenan, maglolo at maglola. Duda naman ang Makabayan Bloc kung makakalusot sa Senado ang panukala. Makatutulong daw ayon sa mga mambabatas kung mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang susuporta sa panukala. Dynasty na naman. Sa iba pang balita, itinanggi po ni na dating Congressman Mike Defensor at former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nakabilang po sila sa nagpaplano daw ng destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos Jr. Sinabi mismo ni Defensor sa programang Storycon ng One News na hindi siya kasama sa mga gustong patalsikin ng Pangulo. Pero aminado siyang isa siya sa mga nag-oorganisa ng rally ng Iglesia ni Cristo sa November 16 hanggang November 18. Itinanggi naman ni Singson sa programang The Big Story ang paratang na isa siya sa mga nagpopondo sa destabilisasyon. Kabilang sina Singson at Defensor sa mga pinangalanan ng kolumnistang si Mon Tulfo na iniimbestigahan daw ng palasyo dahil sa planong pag-aaklas. Kasama rin po sa listahan sina Vice President Sara Duterte, Davao City Congressman Paulo Duterte at Baguio City Mayor Benjamin Bagalong pero pare-pareho nilang itinanggi ang alegasyon. Samantala bilang pangontra sa baha, maglalabas po ng 2.5 billion pesos na pondo ang pamahalaan para linisin ang mga estero at drainage sa Metro Manila. Sabi po ng DPWH na sa 120 waterway sa NCR ang parado dahil sa basura. Kaya inilunsad ang pamahalaan katuwang ang MVP Group at ay iba pang taga-pribadong sektor. Ang Oplan Kontrabaha na gagawin po sa loob ng 9 na buwan. Kahapon personal na ininspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng MVP Group of Companies headed by Chairman Manny V. Pangilinan ang isang creek dyan po sa Paranaque. Higit 500 equipment daw ang gagamitin sa proyekto para linisin ang daluyan ng tubig. Kung magiging maayos sa mga ito, mababawasan daw ng 60% ang pagbaha sa Metro Manila. Pero hindi lamang daw ito sa NCR gagawin, kundi pati na rin sa mga bahaing probinsya katulad po ng Cebu, Bacolod, Rojas, Bulacan, Pampanga, Davao, Pangasinan at maging sa Cagayan de Oro. Umaapela pong Masungi Geo-Reserve Foundation o MGF sa DENR para wag ituloy ang planong pagtatayo ng wind farm sa protected area na bahagi nga ng Sierra Madre dyan po yan sa Rizal. Humiling ng cease and desist order ang grupo sa DENR para bawiin ang permit ng Rizal Wind Energy Corporation dahil masisira daw ang kagubatan kapag tinuloy ang proyekto. Yun nga lang, ibinasura ito ng ahensya dahil wala daw basihan ang apela ng grupo. Naghain na ng mosyon ng grupo para questionin ito. Lahat naman po ng isinulat namin sa aming reklamo ay naayon sa siyensya. May research po na nandyan. Kaya hindi po totoo sa aming palagay na walang grave and irreparable damage na mabibigay itong proyekto na to para sa Masungi at pati na rin sa ibang protected areas, no?
Nakakapagtaka kasi na sa sobrang laki nitong project ay kaunti lamang yung nakakaalam. Yan nga po ang tinig ni Masungi Geo Reser Foundation co-founder, Director Billy Dumaliang. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!